Hello dyan, kamusta na ang mga galaw nyo sa mundo ng attraction? Sana ay relaxed at ready kayo sa panibagong video natin ngayon. Kapansin ko kasi na maraming lalaki ang nagkakamali sa isang bagay na madalas nilang iniisip ay maliit lang, yung sobrang presence sa social media. Marami ang nagpo-post ng lahat ng ginagawa nila, araw-araw na activities, achievements, at kahit simpleng kwento ng buhay nila. Hindi nila alam minsan, ito mismo ang dahilan kung bakit hindi masyadong naa-attract ang babae sa kanila. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit attracted ang babae sa lalaking hindi puro post sa social media at paano mo ito magagamit para mas mapalakas ang dating mo. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng ganitong content. Kaya sa bawat tip at insight na ibabahagi ko, alam kong may tinitingnan at ina-apply ang mga tunay na gustong mag-level up sa laro ng attraction. Sa video na ito, hindi lang natin titingnan yung obvious na epekto ng social media sa relasyon at attraction. Pag-uusapan din natin yung psychology sa likod ng pagiging selective sa pagpapakita ng sarili. Ang lalaki na hindi puro post na may sariling mundo at hindi laging nakikita sa feed ay may aura ng mystery at value na natural na nakaka-attract sa babae. Makikita natin kung paano ang simpleng pagkakaroon ng boundaries sa social media ay nagiging powerful tool sa pagpapalakas ng appeal mo at kung paano mo maipapakita ang sarili mo sa paraan na intriguing at desirable. Tip number 1, lalaki na may boundaries sa social media. Ang unang trait na nagpapalakas ng attraction sa babae ay yung lalaki na may boundaries sa social media. Hindi yung lalaki na laging nagpo-post ng lahat ng ginagawa niya o bawat simpleng detalye ng buhay niya. Ang mga lalaki na ganito, kadalasang napapansin ng babae bilang predictable o sobrang available, ang sa subconscious level nawawala ang intrigue. Kapag may boundaries ka, ibig sabihin ay may control ka sa sarili mong mundo. Halimbawa, hindi mo kailangang i-share lahat ng trip, pagkain or achievements mo. Siyang simpleng galaw na ito ay nagpapakita na hindi ka dependent sa attention ng iba para maging fulfilled or masaya. Sa psychology ng attraction, nakaka-attract ang lalaki na may sariling value at may limitadong availability. Yung misteryoso at selective na presence ay natural na gumagawa ng curiosity sa isip ng babae. Tuwing automatic siyang naiintriga, makikita ang boundary na ito, hindi lang sa kung gaano kadalas ka nagpo-post, kundi pati sa paraan ng interaction mo sa social media. Halimbawa, hindi ka agad-agad nagre-reply sa lahat ng messages, hindi mo laging like o comment sa post ng babae, at hindi ka laging nag-update ng status para pansinin ka. Ang mga simpleng galaw na ito ay nagpapakita ng self-control at independence. Kapag naramdaman ng babae na hindi ka basta-basta naaapektuhan ng galaw niya, mas lalo siyang na-attract. Parang instinct niya na gusto niyang makuha ang atensyon mo, pero hindi niya alam kung paano. Ang halo ng selective presence at subtle confidence ay isang powerful tool sa psychological attraction. Sa pangaspeto ng boundaries ay ang focus sa sarili at sariling growth. Ng lalaki na hindi puro post sa social media ay may sariling mundo. Hobbies, goals, career at personal projects na hindi nakadepende sa feedback ng iba. Kapag may sariling priorities ka, nakikita ng babae na hindi ka need sa constant validation. Ang lalaki na proactive sa sariling life at hindi laging nakatingin sa screen ay nagpapakita ng maturity at stability. At kahit hindi mo sinasabi, ramdam ng babae na may direction ka sa buhay at ang ganitong aura ay hindi madaling i-resist. Ngunit importante rin na balanse ang boundaries. Hindi ibig sabihin na kailangan maging distant o cold ka. Ang lalaki na may tamang boundaries ay aware sa presence ng babae, nakikinig sa mga messages niya at nagbibigay ng attention sa tamang paraan. Ang halo ng calm na aura, confidence, yung selective interaction ay nakakabighani sa babae. Kapag consistent kang nagpapakita ng ganitong galaw, hindi lang siya ma-attract sa iyo, kundi mararamdaman rin niya ang positional advantage mo sa dynamics ng interaction. Sa madaling salita, ang lalaki na may boundaries sa social media ay hindi need na ipakita lahat ng buhay niya, may sariling mundo at may control sa sarili. Ang simpleng galaw na ito ay nagdadagdag ng mystery, value at desirability sa perception ng babae. Kapag nasanay kang mag-maintain ng ganitong trait, mas lalong lalabas ang intrigue at natural attraction niya sa'yo. Tip number 2, lalaki na hindi laging available online. Ang pangalawang trait na nagpapalakas ng attraction sa babae
ay yung lalaki na hindi laging available online. Kapag ang lalaki ay palaging naka-online, agad nagre-reply sa lahat ng messages at halos araw-araw nagpo-post. Nagkakaroon ng subconscious perception ng babae na sobra siyang accessible at predictable. Sa psychological perspective, ang pagkalaging available ay nagbabawas ng intrigue at mystery na natural na nakaka-attract sa babae. Sa kabilang banda, ang lalaki na selective sa kanyang online presence ay nagpapakita ng value, self-control at independence. Ang hindi pagiging laging online ay nag-iiwan ng subtle space para sa babae na maging curious at proactive sa interactions. Makikita ito sa simple pero powerful na galaw tulad ng hindi agad pag-reply sa messages o hindi pag-like sa bawat post ng babae. Hindi ito nangangahulugang hindi ka interesado o walang effort. Sa halip, nagpapakita ito na may sariling priorities ka, may sariling mundo at hindi ka dependent sa atensyon ng iba. Ang galaw na ito ay nagtatakda ng boundaries at nakaka-create ng positional advantage. Kapag naramdaman ng babae na hindi ka basta-basta naaapektuhan ng kanyang moves, mas lalo siyang naa-attract sa natural aura ng control at self-assurance mo. Parang instinct niya na gusto niyang makuha ang atensyon mo. At sa subconscious level, nagkakaroon siya ng sense ng challenge at intrigue. Isa pang aspeto ng hindi laging pagiging available online ay yung focus sa quality over quantity ng interactions. Tuwang lalaki na selective ay nagbibigay ng atensyon sa tamang pagkakataon, sa tamang oras at sa tamang paraan. Halimbawa, sa halip na magpadala ng maraming messages sa buong araw, pipiliin niyang magbigay ng meaningful response sa bawat interaction. Ang ganitong behavior ay nagpapakita ng maturity at intelligence sa social dynamics. Nakikita ng babae na hindi mo basta binubulsa ang oras mo para sa kanya at sa halip pinapakita mo na may life ka at may control sa sarili mo. Ito ay natural na nagpapataas ng desirability mo bilang lalaki. Ngunit mahalaga ring balansehin ang approach na ito. Ang hindi laging available ay hindi nangangahulugang distant or cold. Ang lalaki na may tamang level ng availability ay nakikinig, nakikihalubilo sa tamang pagkakataon at nagpapakita ng interest sa subtle at meaningful ways. Ang halo ng calm, selective at confident na online presence ay nakakabighani sa babae. Kapag consistent kang nagpapakita ng ganitong galaw, hindi lang siya maa-attract sa iyo, kundi mararamdaman rin niya na ikaw ay may value at may positional advantage sa dynamics ng interaction. Sa madaling salita, ang lalaki na hindi laging available online ay may aura ng mystery, may sariling mundo at may control sa sarili. Yung simpleng galaw na ito ay nagdadagdag ng intrigue, desirability at respect mula sa babae. Kapag nasanay kang mag-maintain ng ganitong trait, mas lalong lumalakas ang natural attraction niya sa iyo at mas nagiging compelling ang presence mo kahit sa digital na mundo. Isa pang dahilan kung bakit effective ang hindi pagiging laging available online ay nakaka-create ito ng sense ng respect at value sa mata ng babae. Kapag selective ka sa oras at paraan ng iyong interaction, nakikita ng babae na hindi ka basta-basta naaapektuhan ng kanyang presence o absence. Ang subtle na galaw na ito ay nagpapakita ng self-respect at nagtatakda ng boundaries na natural na nakaka-attract. Sa ganitong paraan, hindi lang siya na-engage sa content o personality mo, kundi nagkakaroon din siya ng emotional investment sa bawat meaningful na interaction na nagpapalakas ng overall attraction at desirability mo. Tip number 3. Lalaki na may control at hindi naapektuhan ng attention. Ang pangatlong trait na nagpapalakas ng attraction sa babae, kaya yung lalaki na may control sa sarili at hindi basta naapektuhan ng attention ng babae. Kapag gusto ka ng babae, natural niyang gagawin ang lahat para matest ang iyong boundaries at patience. Minsan magpapadala siya ng mixed signals, minsan magtitis, at minsan bigla na lang magpaparamdam o magbabago ng mood. Ang lalaki na may emotional stability at calm, aura ay nakakahandle ng ganitong galaw nang hindi nawawala sa sarili. Hindi siya nag-overreact, hindi nagiging needy, at hindi nagpapakita ng desperation. Yung ganitong level ng control ay nagpapakita ng maturity, confidence, at positional advantage sa dynamics ng interaction. Makikita ang control na ito sa paraan ng iyong communication at online presence. Hindi ka agad-agad nagre-react sa messages, hindi ka sobra-sobrang expressive sa attention ng babae, at hindi mo binabago ang natural rhythm mo kahit may pressure or attention siya. Ang subtle at measured na galaw na ito ay nagmumukhang effortless, pero sa subconscious level, ramdam ng babae ang power mo. Parang instinct niya na gusto niyang mas makilala ka,
At kahit hindi niya sinasadya, nagiging curious siya sa behavior mo. Ang halo ng calm, confident, to subtle authority ay isang powerful psychological magnet. Isa pang aspeto ng control ay yung pagiging selective sa engagement. Ang lalaki na may ganitong trait ay nakaka-decide kung kailan at paano magbibigay ng attention sa babae. Halimbawa, sa halip na magpaka-available sa lahat ng oras, pipiliin niyang magbigay ng meaningful responses sa tamang pagkakataon. Yung ganitong approach ay nagpapakita ng intelligence, self-respect, at strategic thinking sa laro ng attraction. Nakikita ng babae na hindi ka basta-basta naaapektuhan ng kanyang galaw o manipulations. Ito ay natural na nagpapataas ng desirability mo. Mahalaga rin ang balance sa pagiging controlled. Hindi ibig sabihin na distant o cold ka. Yung lalaki na may control ay aware sa babae, nakikinig, at nagbibigay ng subtle attention sa tamang pagkakataon. Ang halo ng calm, confident, strategically selective na presence ay nakakabigani sa babae. Kapag consistent kang nagpapakita ng ganitong trait, hindi lang siya maa-attract, kundi mararamdaman niya na ikaw ang prize sa laro ng interaction, habang siya ay nag-i-invest sa iyong attention at validation. Sa madaling salita, ang lalaki na may control at hindi basta naaapektuhan ng attention ay may aura ng mystery, confidence, at positional advantage. Hindi siya nag-o-overreact sa galaw ng babae. May sariling priorities at may kakayahan na panatilihin ang balance sa laro ng attraction. Kapag marunong kang mag-maintain ng ganitong trait, natural na lalakas ang attraction ng babae sa'yo at nagiging compelling ang presence mo kahit sa real life o sa digital na mundo. Ito ang ultimatum ng traits, subtle pero powerful, effortless pero effective. At sa mastery ng trait na ito, ikaw ang lalaking hindi basta maaatrasan ng babae. Dagdag pa rito, ang lalaki na may control at hindi basta naapektuhan ng attention ay nag-iiwan ng sense of security at stability sa babae. Ang awareness ng babae na hindi ka basta-basta naapektuhan ng kanyang galaw ay nagiging calming at intriguing sa parehong oras. Rin nun ay nagpapakita ng maturity, emotional intelligence, at capability na hawakan ng anumang dynamic sa relasyon o interaction. Kapag consistent ang lalaki sa ganitong aura, hindi lang siya nagiging desirable sa short term, kundi nagkakaroon din siya ng long-term appeal dahil nakikita ng babae na kaya niyang mag-handle ng sarili niya, ng relasyon, at ng anumang emotional challenge nang hindi nawawala ang kanyang presence o value. Palaging panatilihin ang aura at value. Ngayon na nakita mo na ang tatlong pinakamalakas na trait ng lalaki na hindi kayang i-resist ng babae, lalaki na may boundaries. Sa social media, hindi laging available online at may control sa sarili. Ang pinakamahalaga ay kung paano mo ito gagamitin sa totoong buhay. Hindi sapat na malaman lang ang traits. Ang tunay na mastery ay nasa consistent na practice at awareness. Kapag ipinapakita mo ang mga galaw na ito sa natural at effortless na paraan, mararamdaman ng babae ang positional advantage mo at mas lalong lalabas ang attraction. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging domineering o sobrang assertive. Ang lalaki na may value ay nagpapakita ng balance. May boundaries, may sariling mundo at may calm aura. Kapag consistent kang nagpapakita ng ganitong behavior, hindi lang siya maa-attract sa iyo, kundi mararamdaman rin niya na ikaw ay may control at hindi basta-basta naapektuhan ng attention. Ang simpleng galaw na selective presence sa social media, measured interaction, at subtle attention ay may malaking impact sa subconscious perception ng babae. Kung gusto mo pang matutunan ang iba pang psychology-based tricks para hindi ka madaling mamanipula ng babae at mas palakasin ang dating mo, siguraduhin mag-subscribe sa Cerebral Hacks. I-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong tip at strategy na ilalabas ko. At kung may kaibigan ka na torpe o struggling sa laro ng attraction, i-share mo rin sa kanya. Sa ganitong paraan, matutulungan po rin siya na magkaroon ng confidence at mastery sa interactions niya sa babae. Sa huli, tandaan mo, ang tunay na galawan sa mundo ng attraction ay hindi tungkol sa chasing o pagiging needy. Ito ay tungkol sa awareness, control at consistent self-value. Kapag nasanay ka sa ganitong mindset at behavior, mas madali mong mahahandle ang kahit anong babae at kahit anong dynamics at mas lalakas ang natural attraction mo. Sa mastery ng traits na ito, ikaw ang lalaking hindi basta maaatrasan. Subtle pero powerful, effortless pero effective, at sa presence mo, ikaw ang prize sa laro ng attraction.